Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Wag na wag mo munang ipopost ang inyong mga Facebook Reels or Facebook video kung hindi mo pa na-check ang tatlong bagay na ito. Well, pag-uusapan natin itong mga kamalian ng mga content creator, usually sa mga newbie or nagsisimula, at base po ito sa aking experience na gusto ko lang i-share sa inyo para along the way maiwasan na natin yung low quality, 'di ba? Yung mga low views dahil sa tatlong bagay na nagagawa natin or hindi muna natin ito na-check. So maraming hindi nare-recommend na mga reels. Ito, yung mga dahilan. Ayan, bago natin i-post, siguraduhin wala ang tatlong bagay na ito. Number 1, diretso na kagad tayo guys. Yung background noise or malabong audio. Napaka-importante po na dapat malinaw or high quality yung audio sa ating mga video. So, ako po, nag-start ako nung nag-uumpisa pa lang tayo dito sa pagko-content. Usually, wala pa akong mga high quality na audio. Katulad pa nitong gamit ko. Ayan, so pakita ko sa inyo ano nga ba yung gamit ko. Ito po yun. Ayan, yung Lark. So, eto, napaka-compact po nito at tumatagal po ito 8 hours. Tapos, meron din itong noise cancellation. So, nag-i-invest tayo paunti-unti para at least kahit papano, gumanda yung quality ng audio natin. At the same time, maging compatible din to sa video. Kapag po kasi maraming background noise yung ating video, bumababa po yung quality. Kahit HD ang video natin, kung maingay o mahina ang audio, bababa ang retention rate. So, ano nga ba yung retention rate? Ito po yung pagtigil or pagstay po ng viewers sa mga video natin. Yung retention rate naman po ay napaka-importante po nito sa Facebook algorithm. Kapag mas mataas yung retention rate ng ating mga content, mas sinasuggest po ito sa wider audience. Kapag po mababa or low quality yung audio natin, possible po ito ang mangyayari, instead na papanoorin, i-scroll up na kaagad ng mga viewers yan. So, ito yung solution. Paano nga ba tayo magkakaroon ng magandang audio quality? So, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, gumamit ng clear at quality na microphone. So, ito guys, ito yung gamit ko na microphone. Ayan. So, maliit lang siya. So, hindi siya sobrang obvious habang nagbablog kayo or nagsasalita kayo sa harap ng camera. At the same time, meron po mga super affordable na mga microphone or wireless microphone sa market. Okay, kung low budget kayo muna mag-start, pwede. Meron po tayong mga wireless microphone dyan sa TikTok, sa Shopee, na pwede nyo guys i-check yung quality. So, eto guys, ayan, eto yung isa sa mare-recommend ko kung kaya nyo naman ito, yung ganitong yung Holy Land by Lark by Holy Land. So, ayan, magnetic type na to kahit nasa biyahe ka, 'di ba? Or naglalakad ka, 'di ba? So, hindi malalaglag siya. Ayan, naka-magnet 'yan. So, hindi masyadong obvious. Okay. And number 2, kung may background noise, gumamit ng mga noise reduction app. So, yun nga lang, ang cons sa mga reduction app, kailangan nyo pang i-edit at kailangan nyo pang i-render yung audio. So, medyo matagal kung gagamit pa tayo ng mga ganito. So, I suggest, instead na i-edit natin manually or i-reduce yung noise gamit yung mga application, better yung mga wireless microphone na lang. Okay? Gumamit ng trending music para mas engaging. So, meron na nga tayong high quality audio at meron pa tayong trending music. So, mas maganda po yung compatibility ng dalawa na yan. So, mas engaging, mas compelling. So, yun yung number 1 na pwede nating magawa na solusyon para luminaw or gumanda yung audio quality natin. Pangalawa na mga bagay na dapat i-check muna natin bago natin i-upload ang ating mga video. Walang hook sa unang 3 seconds. Napaka-importante po sa 3 segundo na intro ng inyong video, dapat ma-hook nyo na sila. Alam mo ba, ang attention span ng viewers ay mas maikli
pa sa goldfish, sabi dito Kung hindi makakahatak ng interest sa unang 3 segundo, scroll agad sila. Totoo po yan. Ano po niyan, totoo. Kasi nga, before, di ba, more on tayo, long form video. Pero ngayon, dahil sobrang competitive na ng mga applications, kahit saan, meron tayong mga short form videos na makikita sa mga applications na yan. Name it kung ano mga applications yan. So, ano yung pwede natin gawing solusyon para ma-hook natin yung viewers or yung mga followers natin sa ating mga video? Number 1, simulan ang video ng mabilis na hook. For example, alam mo na ba? Yan, yung mga pa-question mark na intro or eto ang sikreto. Yon, yung mga ganun. Gusto kasing medyo intriguing, not totally tawag dito, clickbait, yung mga intro natin. Pero more on questions, more on secret. Ayan kasi yung mga gustong marinig ng mga followers or viewers ng isang creator. 'Di ba? Napaka-powerful niyan. Hindi lang siya nagiging 3-second hook, no? Ito din is isang call to action form dito sa content creation. Yung pangatlo, iwasan na matagal na intro. Diretso agad. Kaya nga guys, as long na kaya nyo guys i-lessen yung mahabang intro, mas okay yun. Or diretso na kagad sa topic. Ayaw na kasi ng tao na mahaba yung intro. Gusto kagad, diretso kagad sa pinag-uusapan. Okay, so baka mainip kayo, ipagpatuloy na natin. Ito yung pangatlong bagay na dapat mo munang i-check kung mag-upload ka na ng video dito sa Facebook Reels. Huwag po dapat blurry or mababa ang quality ng video. So ito, marami pa rin nagsasagutan sa comment section or sa mga forum regarding dito. Paano naman ikaw kung walang high quality na camera or walang high quality na device pang capture? As of now guys, no, way back 2019, yung mga high quality na mga phone talagang mahal. Pero ngayon, meron kayong mabibili sa market, super affordable na mga phone na high quality guys yung camera. Okay? So ano nga ba yung mga dapat natin i-consider kung gagamit tayo ng mobile phone sa pag-capture ng video? So I suggest kung kaya po ng 4K resolution, mas okay. Pero kung hindi naman kaya ng 4K resolution, 1080 pixel. Pwede na yon, okay? And I suggest kung hindi naman kaya talaga ng brand new na mga phone na pang vlog, kahit second hand, invest kayo guys. Usually sa market, meron na kayong makikita ng 3,000 to 5,000. Okay na yung camera nun kung wala talagang budget. Katulad nito guys, ito yung phone ko before. Pakita ko lang sa inyo, ito yung gamit kong phone. Hanggang ngayon, as of this recording, gamit ko pa siya. So hindi naman to promote guys. Ayan, so ito yung nabili ko siya noong 2019. Natatandaan ko, pandemic noon. So kailangan kong rumakit, kailangan kong magkaroon ng extra income. So nag-invest talaga ako guys dito. Ito is nabili ko lang po ito. Ang model nito is Huawei P30 Pro. 512 gig. Tapos, nakalimutan ko na kung ilang megapixel. Mataas yung megapixel nito. Alam ko na sa 40 o something. Nakalimutan ko na. Kasi ito na yung gamit ko ngayon eh. Yung camera na nakikita nyo ako, ito is yung Pura 70. Tama ako, di ba? Pura 70. Tapos, ito naman is Huawei P30 Pro. So, nabili ko to guys ng around 2025. Second hand lang to Kung i-brand nyo kasi guys nito, nasa magkano ba? 50? Tapos, mga ganun, 50K. Yung brand nyo nito that time. So, ako, dahil gusto ko yung camera nito, ito yung pinag-ipunan ko kahit second hand. So, yun lang guys. Ano lang sa inyo, shinare ko lang sa inyo. Okay. Kapag malabo po kasi or pixelated yung video natin, binabawasan ni Facebook ang reach ng ating mga video. Mas gusto ng algorithm ang HD at malinaw na videos. Lagi po natin tandaan yan.
So ano yung mga solusyon na dapat nating tandaan? Mag-record po ng video, I suggest 1080 pixel o mas mataas. Kasi nga po, 'di ba, pag 1080 pixel kapag in-upload mo yan kay Facebook, binababaan pa yan. So magiging kalahati. May makikita kayo bang option doon, yung 120 pixel na in-upload nyo is naging 720 na lang. So kung 720 yan, for sure, bababa pa siya ng bababa. So, siguraduhin tamang aspect ratio. Kung naka-short form video kayo, ang aspect ratio nun is 9:16. Kung naka-long form video kayo or pang YouTube, yung mga video nyo is yung pahalang, ganun, o pa-landscape, ayan po is 16:9. Okay, iwasan ang madilim. So, gumamit kayo ng lightning, okay? Para po hindi blurry or low quality yung video nyo. Katulad nito, meron akong lightning dito sa aking kaliwa. Meron yan. Sobrang affordable lang yan sa online shopping. Kaysa kung ano-anong bili natin, invest muna tayo dito sa ating pagbablog. Okay? Kahit gabi, di ba? Pwede kayo mag-vlog sa loob ng kwarto nyo. So, as of now, guys, maraming salamat. Yun lang share ko sa inyo. 3 bagay na dapat nating tandaan or i-check bago tayo mag-upload ng mga video dito sa Facebook Reel. Maraming salamat. Kung natutunan or may natutunan, please consider subscribing and don't forget to click the bell icon para pag meron tayong mga incoming na video, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!